Magandang gabi po mga Batang Maynila. Ako si Mocha Uson at narito tayo sa ating Yormes Hour kasama po ang ating butihing ama ng ating lungsod, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Gandang gabi, Yorme. Ay, good evening, Mocha, at good evening sa ating mga minamahal kong lolo't lola, mga senior citizen, sa ating mga Batang Maynila. Ako, masaya-masaya yung mga senior citizen natin ngayon, Mocha. Dahil may good news po kayo sa kanila. Ngayon na po ba o mamaya-maya muna? Bitinin muna natin. Bitinin natin, pero nais ko munang manawagan lang, no? Baka nanonood ngayon, I'm about to go there. But gusto ko kasi mag-report na sa taong bayan. Yung ating mga kababayan na nasa barangay 367 na may sunog kanina. Sa may Kalimbas, opo. Oo. Nandiyan dyan po si Director J. De La Puente at 10 ng aming mga kasamahan nila Mocha sa gobyerno ng lungsod ng Maynila na tumutugon sa ating mga nabiktima ng sunog. No? Papunta na rin po dyan ang ating minamahal na konsyal na si Tol Sarkal upang dalhin sa kanila yung tulong ng lungsod. Kasi mukha ngayon, pinipilit kong bilisan yung financial assistance para na sa halimbawa, nangyari umaga hanggat maaari, kung kaya ng pamahalang lungsod, maibigay kagad within the day yung financial assistance para mabilis sila makabili ng mga gamit pang tayo ulit ng kanilang bahay. No? Meron tayong 18 affected families and 9 water damage families. At dala na po ni Konsyal Tol Sarkal ang tulong pinansyal ng ating syudad. Ang bawat isa pong pamilya na nasunugan ay tatanggap ng 15,000 na. 15,000. Dati kasi 10,000. Yung mga water damage naman ay 5,000. Sinout out ko lang, baka hinahantay nyo po ako para hindi na po kayo maabala. Maraming salamat naman kay Konsyal Tol Sarkal at sa ating City Treasurer at mga kapwa kawani ng pamahalang lungsod. Mukhang mabilis kumilos lahat ngayon. Pero yun, nare-release within 1 day. Kasi nung nakaraan, sorry po, nakaraan parang Abril, tapos Hindi ko Hunyo na. Wala. Mamaya pag-uusapan natin Basta yun. importante, maiparamdam lang natin na meron silang gobyernong masasandalan, lalo na sa ganyang mga sitwasyon. Aberya yan sana makarecover kayo agad. Mag-iingat kayo dyan, mga taga-barangay 367. Shoutout Consi Tol, salamat sa mabilis na aksyon. Distrito mo yan. Of course, loadin natin yan. Pero mas loadin natin yung tatay. Siyempre, nasunod yan, di ba? Yes, district po namin, distrito. Kalimbas Street po. Ayun, sa ating mga kadistrito po dyan. Yun okay. Kasi nga po, medyo nag-trending po kayo, Facebook. Bakit daw? Dahil nga po, bakit daw po hindi nyo sinuspende ang pasok ng mga estudyante ng Maynila? Dapat, di ba, ang hashtag ay hashtag walang pasok. Pero sa inyo ang hashtag po ata ay may pasok. Kasi marami naghahangad na long weekend. Oo nga po. Hindi, ganito yan, mga bata. Una, salamat sa Diyos. Walang bagyo sa Maynila. Bagamat talagang malaki yung sakop ng bagyo, kung inyo pong matatandaan, mga kababayan, lalo na sa mga bata na nandito. Noong isang araw, nag-second meeting na tayo sa MDRRMO or CDRRMC. No? At doon, inilathala at nalathala ng ating in-house meteorologist. Meron na tayong sarili. On top of Pag-asa, na inaasahan natin lagi, meron din yung siyudad ng Maynila na in-house. Ngayon, ipinakita sa atin a few days ago, yung laki, I think about 800 to 1,000 kilometers, yung laki ng sasakupin na bagyo. Pero ito yung manggagaling sa Batanes area. So tayo naman makaka-experience ng panakanaka na ulan at ambon. With that, ako naman sabi ko, kung walang baha, kung wala namang malakas sa bagyo talaga, siyempre,
gusto ko matuloy yung klase nila. Why? Totoo na gusto kong pangalagaan ng kaligtasan ng mga bata. At siyempre, para maibsan ko rin yung pangamba ng mga magulang na nag-aalala baka mamaya may aksidente mangyari pagka lalo na't bumabagyo. Pero ayon na rin sa sinabi ng ating meteorologist na wala talagang babagsak na ulan itong maghapon. Aambon. Oo. Yun yung sabi ng scientist. Based on data and facts. Pero hindi pa rin ako nakontento doon, Mocha, dahil nag-ikot ako kaninang simula umaga kanina sa command center, nagpunta ako, sinilip ko lahat ng kalsada ng Maynila, wala. That is using technology. But I still went out of the streets like, Espanya, Abad Santos, Calao, at nagakot tayo ng basura doon sa Bitas. No, wala naman talagang bagyo at baha. So with that, nung mananghali na, usually, misa naman kasi Mocha, kaya yung mga estudyante natin nag-aabang, yung mga panghapon. Baka may cancel. Yung isang city na katabi natin, nag-cancel data bago mananghali. Opo. Kaya sinanaol ako ng mga estudyante. Kasi Yorme, sabi nila hindi naman daw sila waterproof. Oo nga, oo. Pag may nagko-comment, baha na, Yorme. Oo. Ako po yung sumasagot, ha? Saan yan? Ako yun. Kasi gusto ko malaman, baka may pagkukulang kami. So far, wala naman. So, ibig sabihin, while it is true that it is our priority to keep everyone safe, no? But at the same time, ang secondary priority natin after protecting life is their education. At tingin ko naman sila din mga magulang, yun din naman ang gusto. Tama. Kaya kung paambon-ambon lang, at dahil sa ambon, kakanselin natin ng klase, 8 buwan po natin kakanselin ng klase. Kasi tag-ulan na nga. Kasi sa loob ng isang taon, 8 buwan na beses na uulan sa Pilipinas. Ngayon, sa out of 8 months, ilang ang bagyo? That's another story. O kaya, pasensya na mga bata, mag-review lang kayo. Pero steady lang kayo dyan sa Gedli. Dahil lagi naman kaming maagap. Maagap kami nagsasabi kung walang pasok. Maagap din kami nagsasabi kung may pasok. At kung kalagitnaan ng araw at sasama ayon sa data ng Pag-asa at ng ating MDRRMO internal meteorologist, kakanselin ko rin naman. But for the meantime, nakaraos tayo ng walang kanselasyon ng klase. Natuloy ang exam. Kaya Hello Friday, hindi Hello Long Weekend. Ika nga ninyo sa Facebook nyo. Sabi nga rin isang commenter Yorme, galawin mo na yung baso. Oy, nababasa ko yung mga comment nyo, mga bata. Basta, steady lang kayo. Mag-aral kayo pag may assignment. Mag-review kayo pag may exam at recitation. Kung kinakailangan cancelin, kakancelin natin. But for the meantime, today, it's a good day. Yes. Cloudy but good day. Malamig. Nakaraos tayo. Nakaraos ang isang araw ng pag-aaral ng ating mga anak. Ayan. Tamang-tama, Yorme, di ba? May bago na pong Facebook page. Isingit na rin natin ito. Para sa mga abangers, kung suspended ba o hindi, walang pasok o may pasok, itong Facebook page po, official po ito, Manila City Government Facebook page. Ayan, paki-follow na po. Ilan na ba? Kanina lang ni-launch yan, no? Ilan na ang follower? 150,000 kagad? Uy. Yes. Wow. Madaming abangers, Yorme. Mga estudyante yan. Ayan po. Kasi ino-stage yung aming dating kami rin na may gawa, MPIO page. May mga salbahing bata talaga dito sa MPIO nung araw. Gusto nyo bang pangalanan ko sila? Para makilala nyo. Someday, sige, ipapakilala natin. Pero hindi pa tumutugon yung Facebook, sinulatan na ng gobyerno ng Maynila. Sa mga taga-Facebook, baka naman nakikinig kayo at nanonood. Baka naman. Kasi baka susunod ay demand letter na ang matanggap nyo sa City Legal ng gobyerno ng Maynila. Hindi naman namin sinasabi, didemanda namin kayo. But
sinasabi namin, hanggat kaya, sana maibigay nyo na sa amin. Kasi, hindi naman para sa amin yan. Unang-una, Mocha, Opo. katulad yan, newly created page. Yes. O yung dating page. At saka yung page ko sa Facebook. Hindi po kami kumikita dyan. Kasi sa Facebook rules, kapag ikay politically exposed Yes. at government page, hindi kumikita. Hindi monetize. Kaya hindi rin magagamit ng dating mga tolongges na nandito, na nakipolitika, yung page na yun. Kasi naka-block siya, naka-ban siya for income. So there is no use. Anong purpose lang? Mang-asar lang talaga. Ayun na Pero nga po. at the expense of our what? Correct. Opo. Our people. But, again, tama si Mocha. Ano yung papalo na nila, Mocha? Manila City Government Facebook page. Ayan. So, paki-like at dyan kayo magkomento kung meron kayong gustong iparating kay Yorme. Pwede rin naman sa personal na page ni Yorme. Pero syempre dyan ang ating MPIO na si, of course, Sir EJ, na talagang nakatutok sa bawat hinaing ng ating mga tagalungsod. Okay. O ito po, good news tayo, Yorme. Di ba nga, dahil pinimahan nyo itong General Tax Amnesty. Ngayong araw nagsimula ang General Tax Amnesty Program. At panawagan natin sa mga delinquent taxpayers ay magbayad na kayo ngayon. Meron kayo hanggang Grab the December. opportunity. Yes, Oh. grab the opportunity. Kahit pala ordinansa, violation po ng traffic, kasama po pala dito. General Tax Amnesty kasi ang iniisip ko dyan, pati yung mga regulatory fees na nakaligtaan nila. O kaya dahil sa sila'y kinapos sa buhay, o mga amilyar, nag-i-incur ho yan ng penalty and surcharges. Minsan, Mocha, Opo. maniniwala ka ba dito may insidente? Ha? Ang penalty, parang 1,500 lang. Oh, parang one way lang yata yung violation. Oh, traffic violation. Oh, yung lisensya niya naiwan siyempre sa Manila. Ito pa yung lumang panahon. 10 years, hindi niya binayaran. Oh, Alam mo, umabot ng 700,000. ay grabe. Imagine mo, mas malaki pa yung penalties and surcharges. So with this, magagamit nila to na para makaalpas doon sa obligasyon na Mapawalang bisa po yung mga penalties and surcharges. Same thing sa ating mga nagbabayad na ng taxes na nahirapan sa buhay, ang mga amilyar, business tax and so on and so forth. So sayang po mga batang Maynila, mga nanay tatay ko, mga negosyante sa Maynila, grab this opportunity. You have long time to prepare to update your what do you call this taxes sa city government without penalties, principal lang. Tapos ang pangalawa niya, Mocha, ang malalim na dahilan pa niyan, isa sa malalim pa niyan dahilan, yung mga inabuso ng mga taong gobyerno na tinuruan ng mali sa assessment. Pag yun, na-discover na mali, mape-penalize sila and so on and so forth. Bibilangin ng taon, malulugmok naman yung tao. Kasi may mga gumagawa niyan dito sa City Hall. Nag-aabuso. Tinuturuan ng mali ang negosyante, tinuturuan ng mali ang real property taxpayer. Kunwari, naka-discount. Pero matutuntun po yun . Ayoko naman na habang buhay, nagkukubli sila sa pamahalaan. Now, get out, come clean. This is your opportunity. Without penalty, correct all your entries and declaration. Sayang naman, sayang. Now, pangatlo, yung sa mga nahihirapan sa buhay, nagipit. Lalong nagigipit, dala nang nape-penalize. Ang gusto ko naman, mabayaran na lang nila principal, tapos, kaya ko hinabaan, thanks to Vice Mayor Chi Atienza and Sangguniang Panglungsod ng Maynila. Sinunod nila yung aking tagubilin na gawing up to December 31 para makagawa sila ng paraan. Correct. Yung, alam mo, elbow room. Ayan, tama mo ka. Today is the first day of First implementation. day. So, marami pong natutuwa dyan, Yorme. Ang bilis, Parang kailan lang tayo nag-assume. 3 weeks ago. 18 ngayon, di ba? 18. Opo, July 18. Oo. Ay, siya nga pala, batiin ko na rin yung nanay ko. Happy birthday, Dr. Esterlita Uson, my beloved mother. Happy birthday to you. Doktora, happy birthday.
Dan na lang dan. Happy birthday to At sa you. lahat ng mga may birthday ngayon. Of course. Nako, usapang birthday. Ayan. Yung mga lolo't lola ko. Mga nanay, tatay ko. O kayo naman ang mag-abangers. Ibabalik ko na. Pinangako natin to mo kay. Yung Birthday cake. sana mo ka-playboy yan, Yorme. Malapit na. Malapit na. Wow, na-miss nila yan eh. No, basta lahat ng nakamit niyo po sa akin nung araw. Ako po in my own little way, kasi 10 ng mga kasamahan namin ni Mocha sa gobyerno, no? Pipilitin kong maibalik muli sa inyo. Mga minamahal kong lolo't lola at senior citizen. O ngayon naman, di ba Mocha, nagbigay tayo sa sa PLM nung allowance sila. Nako, nag-trending yan, Yorme Talaga? sabi ng iba, sana all. Kailan naman daw yung iba? UDM. Yun. Abangan nyo lang, nag-aantabay lang kami. Pero rest assured, pag dumating sa akin yung papel, titirahin ko agad. May naglalakwatsa lang sa ceiling namin. Naghahabulan. Si Mickey Mouse. Si Mickey, na. Kawawan City Hall. Di pet friendly naman po. Nako. Usapang pet friendly. Lahat ang magagaling, mahilig mag-alaga ng pet. Opo. May surprise ako sa iyo. Ayun yan. Basta. Kayo din, dog lover kayo eh. Basta sa lahat ng mga may alagang pet. Katulad mo, may surprise sa inyo ang pamahalang lungsod ng Maynila. In the coming months, I guess. Yeah, months. Kasi kanina, pinirmahan ko na yung design. Uy, parang nagkakaroon. Inaayos ko na yung design to create more open green space and saka ko nasasabihin. May surpresa pa tayo hanggang dulo. Sabihin niyo mamaya yan, Yorme, Bubulong ko sa iyo. Ay, salamat naman po. Ito na nga po, syempre good news pa rin po tayo. Mula June 30, magbibigay po tayo ng Manila Garbage Collection Report. At from June 30 to July 17, nakakolekta na po ng 40,563 metric tons ng basura. Yes. Ano na karami. Ano yan, kasi sumasabay dyan mo yung naalala mong tumambak, di ba? Everyday kinukuha na natin ng basura. Nagno-normalize na unti-unti. Kasi dati, kakakakati na ako sa condominium namin, di ba? Umabot po. Mas Kinuha na mataas namin na yun. ako. Yung, hindi ko nasasabihin kung saan ka nakatira, pero kinuha na namin yung condominium na yun. I think 3 Isang linggong nakatambak po dun. 3 or 4 days ago. Pumunta kami doon sa garbage bin ninyo. Ay, grabe. Terrible. But now it's, plus, kinukuha na rin natin yung ipinakiusap ko na panawagan. Speaking of panawagan, yung ginagawa natin sa barangay every Saturday na mag-clogging tayo, declogging ng mga embornal. Kinukuha na rin yan ng ating basurero. Bukas, shout out. Chief Cesar Chavez. Pwede na tayo mag-post ulit. Paalala natin. 896 barangays. Bukas, clean up day again. Tsagain na natin. Tingnan ninyo, mga barangay chairman, I have to give it to you. Barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, lahat ng barangay, 896. MMDA, DPS, engineering. Umambon, umulan. Pansinin mo walang ba? Hindi ko alam kung yan na yun, pero ibig sabihin, yung pagtsatsaga at effort na ginagawa ninyo, nating lahat, nagdudulot naman ng maayos para sa ating syudad. Kaya we must be consistent. Tuloy-tuloy lang natin. Bukas ulit, Sabado, Saturday is cleanup day. And let's make it a habit. Tama, kaya magkusan na rin po tayong mamulot ng basura at talagaan po natin ang ating kalinisan. Yes. Okay, more good news. Nag-flag ceremony po kayo, Yorme, ng Monday at nabanggit nyo nga doon. Of course, sa pamumuno po ni Vice Mayor G. Atienza, yung flag ceremony. Nabanggit nyo na meron po kayo good news mismo sa mga empleyado ng pamahalaang lungsod. 80% ng mga empleyadong Sumulat sa inyo atin. ay aprobado na. Oo. Yung kasi, it's been my beliefs and practice. Si Mickey, lumalaki
Ayan po tayo ka-pet friendly dito. Oo, pati daga, alaga natin. It's been my practice as much as I can in my own little way. No? The government will never be perfect, but as much as I can, mabigyan ng pagkakataon ng career growth. Lalo na yung mga napagkaitan. Dala ng politika, napagkaitan ng growth, napagkaitan ng promotion. Dahil na biktima ng politika, hindi malapit sa kusina, walang kakilala. Dati pa, ginagawa ko na yon nung first term ko. Ngayon, in-implement ko ulit. So sabi ko doon sa flag ceremony, sumulat kayo at huwag kayo mahiya. Nabasa ko po. Sa mga sumulat, nabasa ko po. 80% of that, na-approve ko na, ina-process na ni Director Joe Quintos. I think malalaman na rin naman nila kung sino sila, no? Yung iba naman, 33 years, hindi na-promote, 18 years, 12 years. Meron naman, 7 years ng JO, 12 years ng JO, mape-permanent. Ayan, natanggap ko po at yun, Moka. Nandun na kay Director Joe Quintos. Sa mga nanonood nating empleyado, huwag ko kayo mahiya. Sayang naman. Total, matagal na rin kayo nagbaka sakali. Nababasa ko. Pag nababasa mo, Moka, talagang para ka nagbabasang, Dear Ate Helen. Maawa ko naman talaga. Masyadong na-demoralize. Sabi nga po ninyo, di ba, kung tumutulong po kayo sa mga Kapitbahay. kapitbahay, Ba't sa loob ng tahanan mo? kawawa Exactly. naman po. Oo. Kaya yun po, asahan po ninyo na Marami na promote. Marami na. May mga na-permanent na rin akong pinirmahan. Madami-dami na. Ito pa maganda. Hindi nila ako kailangan makita. sabi nga po ninyo. Hindi. Basta Based if you... on merits na po talaga. Yes. Kanina. Kagabi. Meron naman akong tinira. Hindi ko naman kilala. Nung nakita ko, permanent. Tinanong ko si Director Joe. Sabi ko, Joe, sino to? Nirekomenda po ng direktor ng ospital. Good. They should be the one recommending. Ano ang status? Matagal na pong temporary. Okay. Ito, permanent to. Yun, pinirma ko. Ayun. Permanent na yung tao na yun. For sure, alam niya na yun by this time kasi kagabi napirmahan na yung kanyang... So, ganun lang. Kahit na ano pa man, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Mga empleyado ng lungsod ng Maynila. It will continue. Ayun. So talagang may inspire po na magtrabaho ang ating mga public servants po dito mismo sa ating Mga civil pamahalang servant lungsod. ng city government. May chance. Fair na po ang ano. Diba? Level ang playing oo. field. Level Tama ka playing naman. field. Okay, Yorme, dahil gusto nga po ninyong manumbalik ang mga negosyo at mamuhunan dito sa ating lungsod, humarap po kayo sa Manila Rotary Club of Manila Yes. para po i-report ang 2 linggong nagawa po ninyo dito sa ating Yung lungsod. nangyari sa lungsod ng Maynila. I was there yesterday as a guest speaker in Manila Polo Club with Councilor Awi Sia. No? And I presented them what transpired in the city, and I told them also about the tax amnesty. I told them also about certainty in our rules, about lalong-lalo na yung nagdaang panahon tungkol sa zoning board. Nako, ang dami talaga nagrereklamo nun, yung zoning board na yan nun. Ngayon, happy naman ako. Ito, at least, so far. Ating director na si Mark De Leon, dating undersecretary yan. Ang DOTR po. Kasama namin, nila Chief Cesar, nila Secretary Cesar Chavez. Binigyan ko sila ng assurance, and nung dulo, I asked them to go back and do business again in Manila. And one of the few who initially reacted, no? Yung, ano pa lang ito, paumpisa pa lang. May isa doon, sabi niya, pare, itutuloy ko na yung matagal kong plano na magbukas ng 7 branches sa Maynila. Matagal na pala niyang plano, kaya lang marami siya naririnig about sa zoning board, no? Abuse in the past. Kaya hindi niya tinuloy. Pero kahapon, sabi niya, tutuloy ko na.
Tapos yung SM San Lazaro, SM Manila, pinresent na sa akin. Matagal na rin pala nilang iniisip yun, hindi rin nila in-initiate. Nag-meeting din kami. They will invest billions of peso to develop SM San Lazaro, kapitbahay mo. Opo. Oh. I-develop pa nila yun. Yung third floor at fourth floor. Madami. Meron silang gagawin na bago. Ang ganda. Ang ganda talaga. Pati dito sa SM Manila, yung third floor at fourth floor. At saka pinakamaganda niya mo, kung magkakaroon na tayo ng Directors Club. Social! Social ng Manila. At, syempre, libre pa rin ang mga senior dyan. Tama po ba? Senior, siyempre. Saka yung Cyber Zone. Okay. Cyber Zone. Magiging modern. Tapos, redesigning the structure. Ang ganda nung nyo. Ang ganda nung SM San Lazaro. Opo. Pag nakita mo yung disenyo na in-approve ko, sabi ko, pre-approve. Gagawin, mag-uumpisa sa 2026. May matatapos sa 2026 at 2027. So, in-initiate na nila. So, sabi ko, mag-submit na kayo ng ng mga requirements sa gobyerno. When I say pre-approve, ibig sabihin, go on. We will assist you on how to acquire permit. Tapos, good news, sa mga lolo't lola ko, nakiusap na rin ako na kung po pwede ang SM, mag-hire na rin ng mga lolo't lola natin na senior citizen, able senior citizen. O kaya, abangan yan at PWD. Tuloy-tuloy na yan. Dati kasi yung Popeyes, no? EJ, no? Popeyes. Ngayon, yung iba pa, yung mga Shakey's, Jollibee, McDonald's, baka naman. Baka naman. Yung SM, committed na sa atin. Salamat. Na mag-hire ng mga minamahal kong lolo't lola na able pa na senior citizen. At nakiusap din po kayo sa pamunuan ng SM na i-prioritize ang pag-hire ng mga taga-Manila po. Doon, shoutout sa mga Liberisa. Kasi sinabi ko sa kanila, someday, ipapakiusap ko kayo sa SM. SM Harrison. Nilagay ko na rin doon sa aming usapan. Yung pangako nyo sa akin, kasi pinangako ko yun sa tao. Na kung po pwede, yung ating mga sales lady, ating mga gwardya, bagero, and all other office work, clerical workers, kung po pwede, kunin na nila sa Liberisa. Kasi katabi lang nila or the surrounding area. Pumayag naman. So hopefully, pag nagbukas ang SM Harrison, na wala pa silang pangalan, basta SM, ayun, kukunin nilang trabahante yung mga taga Maynila. Ayan, salamat naman po. Yorme, ano po ba yung maiba lang tayo, no? Ano po yung mga envelope dyan sa tabi nyo? Ito. Kasi, mapapansin mo ka, kung maalala mo, yung mga inutang ko daw. Yung mga pinatayo nyo na mga housing. Balik na naman tayo sa utang. Hindi, buti na yung kwentas claras. Di ba nakapagpatayo tayo ng mga pabahay para sa mga squatter. Di ba? Huwag na natin patamisin yung salitang mahirap. Squatter. Yung walang sariling bahay. Nakikitusok lang. Katulad ko nung araw. Tapos, para sa mga renter. Ibig sabihin, wala rin sariling bahay, pero nangungupahan. At saka yung ating mga empleyado na below 18 ang salary grade. Katulad halimbawa, let's just say, Estero Rangers. Yung Mandaragat. Ang kumukuha ng basura natin sa dagat. Saka sa Estero. Taga-lublub ng imbornal natin. Taga-sip-sip. At sa engineering. Yung mga sa electrician. Yung mga empleyado natin na mahihirap, walang sarili ding bahay. Na pamilya. Yun ang purpose ng NCT. Nangyari sa Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1. Di ba natapos din naman natin yung San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. Kaya lamang, kasagsagan ng kampanya, ipinamigay nung dating administrasyon. At ipinamigay, hindi ayon
sa nakasaad sa batas. Marami, hindi ayon. Napakarami. May mga ilan naman na sinunod yung regulasyon o sinunod yung requirements. Okay, iniimbestigahan na po yan. Kahapon, nag-sign na ako ng Executive Order number, patanong mo nga kay Chief of Staff, alam ko 31 eh. Alam ko, Executive Order number 31. Creating fact-finding committee. Three-man body na imbestigahan yung mga bigla po na puno eh. Nalaman ko, Mocha, siguro magagalit sa atin ng, kung pabaya tayo magagalit sa atin ng mga taxpayer at mga manonood. Kasi maraming aplikante dyan. Napagalaman ko, konsihal, congressman, secretary to the mayor, iba't iba pang malalaking posisyon, o sila naglagay ng mga pangalan Na mabibigyan ng pabahay. ng walang requirements. Oo, nang walang requirements. Puro ano lang po. Nakita mo yung reaction mo? Oo, grabe. Ikaw, katabi pa kita Paano pa kaya yung Yung nanonood? So, inabuso. Tapos, pinamigay sa mga chairman, mga punong barangay. mga punong barangay. Nakilala naman naming may pera. O katulad ng isa sa 5th District, laging maganda bag nun. Mamahalin. Mamahalin yung bag nun. Hindi ko na lang papangalanan muna, pero alam niya siya ang tinutukoy ko. Sila may award. So, ang punto ko, wala namang masamang ipamigay. Kasi yun naman talaga purpose Ba't natin pamigay sa qualified? Sa karapat dapat. Oo. Bakit natin lalabagin yung isang magandang batas na makapagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao? Pag inutang, kasalanan ko. Pag pinamimigay, sila may gawa. Hindi ba parang, hindi ko maintindihan. Ginawa ko ang lahat ng yan sa kasagsagan ng pandemya para maiangat ang antas ng isang pamilyang Manileño. Family. Meron pa mga awardee. Di ba, family? I won't offend anyone. Single awardee. May iba lang siyang preference sa buhay. Single. Dati pa yun sa MPIO Dito. Pero kilala kong single yun. Paano nagkaroon ng award yun? Di ba binibigyan natin ng award pamilya? Madalit salita, inabuso natin ang ating diskresyon. Nung araw mo ako, kinuha natin yung squatter. For example, Binondominium doon sa distrito mo, may squatter dito. Ito, basketball court. Doon natin tinayo yung Binondominium. Yung squatter dito, bago ko giniba, gawa na yung Binondominium. Giniba ko to, nilipat ko sila dyan. May sumobra, nirapol ko. Live sa Facebook, which gagawin din natin. Sama ka. Ano ba yung ganun dance mo? Napapanood ko sa TikTok Cookie dance. Cookie dance. Sorry po, cookies. Cookies. May S nga pala. So, nirapol ko. Yung mga dumaan sa proseso, sa dami nila, bahala na ang Diyos kung sino ang papalarin. So, makakaroon sila equal opportunity. Ito, pag nakita mo, care of congressman ganito, care of congressman ganyan, care of congressman ganito, care of councilor ganito, care of the chairman, ganyan, and so on and so forth. Ngayon, ako, okay lang kung qualified kayo. Pero pag napatunayan namin na kulang ang papel, hindi totoo ang papel, nagsinungaling kayo, kakasuhan ko talaga. This time around, tutuluyan ko. Bakit? Property to ng gobyerno. Pera ito ng taxpayer. Pera to ng taxpayer.
ang obligasyon ko bilang alkalde, ang lahat ng ari-arian ng pamahalaan ay kailangan kong maingat na panghawakan. Maingat kong i-dispose. Kasi pwede akong mag-dispose, pwede akong bumili. Katulad yung ginagawa natin sa expropriation. Diyan sa District 2, marami akong biniling lupa nung panahon natin na yun. Sa District 5, yung mga binibili. Pag-aari na ngayon ng gobyerno. Siya namang ibibigay sa awardee, siya namang babayad sila sa gobyerno. Ganun yun. No? Obligasyon ko naman yun. Kaya, itong mga to, mga chairman to, hindi ko napapangalanan. Marami na eh. Kasi yung isa, may una nang sumuko, sumurrender na. Nang susi ng kanilang unit. Pati award. Okay. Buti nga may award, pero walang application eh. Yung ibang nanonood dyan eh. Shoutout to. Tingnan natin kung gaano magsha-shoutout. Ito nga gaano po. karami magsha-shoutout. Yung ibang nga nanonood dyan, Yorme, paano mag-apply? Yorme, matagal na ako nag-apply. Yorme, kailan ba? Ano yan? Pag tinignan mo yan, ha? Ako hindi ko nakikita comment nila. Maraming umaasa dyan eh. Opo. Ito nga, Yorme, tanong ka lang, konektado naman po dito. Sure. Sabi ni Lolita Casaljay, pwede rin po mag-apply ang mga solo parent sa pabahay. Kasi may pamilya ka naman, nagbyuda ka. Nahiwalay ka, may pamilya ka. So, pwede. Bakit naman hindi? Basta sila'y walang pag-aari. Ayan na, maliwanag to, ha? Walang pag-aaring lupain o bahay. Tapos, sa mga empleyado natin, dapat below 18. Meron pa nga lawyer eh. Nandyan sa... Hindi, nandoon sa Andun lista. pa? Hindi, titingnan natin kung sila'y a-attend. At magsasabi ng totoo sa fact-finding committee. Because they're going to take oath in the investigation. Ngayon naman, ito, Yorme, nanonood po kami sa iyo ngayon. Kami po yung mga empleyado ng DEPW na awardee. Nag-submit po kami ng lahat ng requirements. Kumpleto po kami. Matatanggal ba kami? Bakit kayo matatanggal? Kung tama at kwalipikado kayo, hindi kayo matatanggal. Kasi may qualification eh. Opo. Maniniwala ka, may taga-Tagig. Bawal yun eh. Dapat taga-Maynila lang. So kung taga-Tagig yun, malamang pinaparentahan niya sa iba. Hindi ko alam, awardee, pero yung address niya, Tagig. Meron pa isa taga-Tondo. Kukunin ko na lang sa Palayaw na Chris. Yun na lang muna, Chris. Pero alam niya kung sino siya. 3 unit. Meron naman yung isang congressman. Meron na dito. Siya nagmaniobra rito, siya nagmaniobra rito, nagrekomenda rito, nagrekomenda dyan. So, hindi na siya public housing. Political housing na siya. Nadidipit yung purpose. Ginastos natin bilyon-bilyon. Itong mga binabanggit ko, itong mga politiko, ito yung mga nagsalita na masakit sa akin nung araw na para bang binaon ko sa utang ang Maynila. Ito nga't pinakikinabangan ng tao. Yung pala sila'y gagahasa nito. So sa akin lang, buti na nga lang, ang taong bayan sa Maynila, hindi naniwala, binigyan pa rin tayong pagkakataon. Ngayon, itatama natin. Hindi tayo mga api. Yung mga nabigyan na sa tingin natin ay qualified, sumunod, good for you. Pero wag kayo magsisinungaling. Katulad ito, mabuti to. 7 to eh, puro chairman eh. Kaya marami pa kayo. Kaya may pagkakataon pa kayo, nananawagan ako. Bago pa magkahiyaan, at baka makasuhan pa kayo. Kasi po yan, hindi po yan candy na pinamimigay ng mayor dahil sa kapritsyo lang. Iyan po ay property. Sino may-ari? Ikaw, Moka. Taxpayer. Yung mga nanonood, taxpayer. Sila may-ari. Sino ang administrador? Mayor. Ano ba naman yung munti kong pagmalasakitan, yung mga pabahay na yan? Kaya sa mga kapwa namin empleyado na awardee, huwag kayong mag-alala. Kung qualified kayo, sasubmit nyo lang naman ulit yung mga kopya na sinubmit nyo dati. Alam ba mo ka, kahit yung mga dokumentong ng mga to, nowhere to be found.
pati yung mga nauna na mukha namang qualified, hindi rin makita dokumento nila. Meron pa isang insidente, kinukumpirma ko pa, certain basta letter F ang pangalan. Binubuhusan ng alcohol yung mga dokumento. Para nga naman masira yung mga dokumento. Napakawalang ya talaga. Noong June 26, alam mo ginawa nila. Alam mo yung raffle? Kasi yung raffle, sila-sila. Ito yung susi. Kumuha na kayo dyan. Pag nakuha mo, yun ang iyo. Hindi po maganda yun. Aminin na natin ang totoo. Inabuso nyo, dala ng malapit kayo sa kusina. Ako, hindi naman perfecto pero wag naman yung ganun. Hindi man perfecto ang gobyerno, yung pero sinasalaula natin, hindi naman maganda. Kaya, sa mga manonood, Ayan, sa mga manonood, may nababasa ka ba na sana all? Nako, wag kayo mawawala ng pag-asa. Pagkatapos ko rikisahin yung Pedro Hill Residence at San Sebastian Residence, may mababakante dyan. Iaalay ko po sa inyo. Ayan, sabi nga po ni Jojo Martinez, sana all. Ito pa. Sabi ko na Si Lucila Mahinay, sabi niya, Yorme, sana po mabigyan niyo rin po kami ng mga anak ko po ng matitirihan. Para po magkasama na po kami, 4 po anak ko lang naghahanap buhay para po sa 4 kong anak. May bulag pa siyang anak, Yorme. Kita mo? Tapos yung bibigyan mo, single. Dahil photographer mo. Hindi naman yata maganda yon. Wag naman, Hindi, maaring may mga lapses ang gobyerno. But ito, hindi ito lapses, abuse ito, Wag naman. Yorme, yan po ba puro Pedro Hill Residences o maraming... Pedro Hill Residence. Tingnan natin, Pedro Hill Residence. Pedro Hill Residence. Bakante na. Pedro Hill Residence. San Sebastian Residence. Ito naman, Pedro Hill Residence. Buti sumurrender kayo. If you feel na mali, if you feel na talagang binigay lang sa inyo para bulahin kayo sa kampanya dahil kayo barangay chairman, isoli nyo na. Hindi po kayo, mas mahirap po magkakaso. Lalo ngayon, iimbestigahan na ng 3-man body. Mag-i-start na po magbigay ng notice. Pag hindi sila umaten, dim wave. Pag atin naman nila, mag-o-out sila. Susumpa sila na true and correct. Kasi iimbestigahan sila. Ikaw naman, halimbawa, ka, mahirap ka, aplikante ka, nakuha mo na, ba't ka kakabahan? Kinuha mo naman yung kwalifikasyon ng A, B, C, D, 1, 2, 3. Napakahirap kumuha niyan ng mga kwalifikasyon na yan. Dahil sa kagustuhan mong tumupad doon sa alituntunin, dahil talagang pangarap mo magkasariling bahay, makakuha ka, wala kang dapat ipangamba. Sa'yo yun. Lalo na San Lazaro. Ito, shout out itong San Sebastian at saka San Sebastian at saka Pedro Hill, mga city engineering at saka DPS. At MHD. San Lazaro, MHD at saka iba pang ahensya ng gobyerno. Kasi may portion. Tapos may portion general population. Yung mga walk-in. Kasi marami talaga yan. Yung mga nagte-text sa'yo ngayon, Opo. yung mga yan, nagtatry sila dyan. Saan po mag-a-apply? Ayan, Yun. tama. Meron matanong. Ito po, sa babasahin na po natin. Sige. Yan, maganda to. Saan mag-a-apply? Kasi Saan mag-a-apply? katulad ito, 7. 7 bakante to. Nako, 7 raffle to. Di ba? You'll never know Ito yan. Hindi na ako para ang Diyos na makapagsabi ikay mabiyayan. Hindi, hayaan ko ang Diyos. Gagampanan ko lang ang tungkulin ko na masusing bantayan at ingatan yung pag-aari at programa ng gobyerno. Kaya yan very close to my heart. Squatter ako Okay. I know.
how it feels eh. Kaya ako gustong ingatan. Oo. Kaya ngayon, saan kayo pupunta? Sa Muso. Manila Urban Settlement Office. Diyan po kayo mag-a-apply. Paano po? Wala lang. Punta kayo. Bibigyan kayo ng requirements. Submit nyo. Paano nyo malalaman kung kayo'y makakakuha? Wala po. Pag kayo'y kumpleto, isasama namin kayo sa raffle. Bubunutin namin ni Mocha. Sasama ko si Mocha this time. Bubunot tayo. Make sure na taga Maynila kayo. Ito yun, may matanong lang. Sige. Speaking of bunutan, tinatanong ni Elizabeth Canyones, paano po yan, Yorme, yung year 2022 application, masasali po ba yun Masali pa rin yun. Oh, okay. Meron kasi doon, siyempre, may nag-submit na pre-interview na. Dati, ni Attorney Chris Fernandez. Kasama dapat yun. Dapat itinabi yun ng Muso. Bakit? Nagpuhunan na sila ng oras, ng dokumento. Dapat, kasama pa rin yun. Kasi kaya importanteng taga Maynila. Para kung hindi man niya, halimbawa, dati nirapple ko, Condominium 1. Hindi man niya nakuha sa Condominium 2, kung matira siya, halimbawa, San Sebastian, ano naman pinagkaiba nun? Malapit pa rin naman yun. Sa loob pa rin ng Maynila. Pero, naka 42 square meter ka, 2 bedroom with 2 elevator, at may swimming pool na. This time, may swimming pool na. Tapos, meron pang health center sa baba. Ayun ang maganda. Maganda to, itong ginawa nating tatlo na bago. Maganda to. Talagang ano lang sayang Sana talaga, alam mo, importante talaga mo kayong continuity sa gobyerno sana tinuloy na lang. Pero nandiyan na yan. Sakit ng ulo niya, Yorme, no? Grabe, Diyos ko. Ngayon lang ako chumicha kaya ako medyo na-late sa'yo ngayon dahil okay lang po yun. Sumubo lang ako ng konti. Yun ang altanghap. Almusal. Tanghalian na hapunan na. Ayun sa Muso, meron doon requirements, pilapan ninyo, isubmit nyo, tapos susunod yung gawin, magdasal kayo. Na sana ay kayo ay mabunot. Kasi hindi na po ako ang makapagsasabi kung sinong papalarin. Pasagagampanan ko yung tungkulin natin na mapangalagaan yan. Ngayon, ulitin ko yung mga chairman dyan, alam na namin kung sino kayo. Maniwala kayo. Sa interview, naka-camera, naka-record. Suko nyo na lang. Kahit ipinangalan nyo pa sa iba, kilala namin yung mga pinangalanan ninyo. Saka yung mga, anak pinagpala. Ang lapit sa kusina. Oo, grabe yun. May interesting question dito. Sure, phone-in question. Si Eden Ranosa Casero. Teka lang. Parang dumaan sa likod natin. Maalog sa Boss, di ka naman takot sa daga, di ba? Hindi. May dumaan na sa likod natin. Wala. Good luck sa kanya. Ito, boss, tinatanong ni Eden. Sabi niya, good evening po, Yorme. Paano po pag hindi botante ng Maynila, pero nakatira sa Maynila, pwede pa rin po ba makakuha? Hindi naman kailangan butante. Pala. Ang sinabi namin, residence. Okay. For example, I'll tell you, let's just say, taga-Parola ako. I've been living in Parola for 20 years. Pero hindi ako bumoboto. Dahil hindi ako naniniwala sa, halimbawa, pagboto, meron lang ganun tao, or hindi ako nakakaboto. O natanggal ako sa listahan ng botante. Kasi 3 beses na akong hindi bumoto. Hindi na ba ako kwalipikado? Kwalipikado pa rin. Kasi you must be a resident. Yung residence mo kailangan Manila. Ganun talaga. Okay, good news po, Yorme. Nakita ko po sa Facebook, Nga pala, EJ, sorry mo Sige po. Pwede ba makisuyo? Baka po pwede mag-ano kayo ng POBMAT. Paano mag-apply ng In-City Vertical Housing Program? Dati na tayo meron nun di ba? Para may guide yung ating mga mamamayan. Paano mag-apply? Ganyan. Tapos, anong requirements? Pwede na yun siguro, i-publicize na natin sa POBMAT. Di ba? Paano naman sa empleyado? Paano naman, may requirements di ba? Salary grade 18 below. Tapos, family,
Hindi single na ibang preference. Walang ganun. Jojowa pa Pamilya lang kayo. yung titira niya doon. Ay, nako. Ay, nako, Ano Yorme. ba nangyari sa Manila? Kapit lang. Kasama mo kami sa inyong pagbangon dito sa ating lungsod. Kapit lang, Yorme. Kaya mo yan. Kaya Gawa natin kayo, to. EJ, I think ma-appreciate yun ng mga mamamayan ng lungsod ng Maynila. At least ma-inform sila. Doon sa bago nating MP, Manila page. City Government. Manila City Government Public Information page. At saka sa page ko. At the very least that we can do for them. Para, for sure, maraming tanong dyan sa live ngayon. Minsan nga, gawa tayo ng screen dyan. Gusto ko rin mabasa yung mga comment nila. Ay, Moka, Boss. doon sa nanay, kasi nung nag-live ako kahapon, may nagreklamo sa akin. Yorme, hindi ko nababanggitin yung nanay, ha? Yorme, yung anak ko, 13 anyos, ginulpi. Inabangan sa gilid ng tulay. Nakita ko naman. A parent seeking for justice. Doon sa nanay na yun, I hope you're happy today. I hope you're happy today. Hindi ko na i-elaborate how we gave justice to you as a mother and to your 13-year-old son. But through the effort of the Manila Police District, kasi mga minor to kaya medyo minsan ayoko naman masyadong i-elaborate. Okay. Doon sa ating nanay na talagang, nag-comment lang yon, nakita ko lang na ginulpi yung anak niya. I hope you're happy and thanks to our Manila Police District through General Abad and his team and to the mother, I hope nabigay namin yung hinihingi niyong hustisya ngayong araw na ito. Ngayon naman, sa mga bata, mga tulonggis, ang babata nyo pa. Bugbugan, di ba? Aabangan nila. Ang liit-liit na bata, 13 anyos, 3 sila, gugulpihin. Ay, oo, Yorme. Di ba, hindi naman maganda yan. Mag-isip kayo mga bata, mag-aral lang kayo maigi. Totapos, ewan ko kung nandito sa report natin tungkol doon sa... Viral na video. Mamaya. Oo. Pati sa, sa Tondo. yung MTPB. Oo, yung photo. Mamaya. Sige pero po. ito, kasi wala sa report natin to. I took the message of a mother crying for justice sa kanyang 13-year-old son na pinagtripan ng 3 ring minor de edad. I hope your city government done service to you today. Mag-iingat ka po, Nay. Thank you, MPD. Next. Yeah, pupunta po tayo dyan sa mga police report natin. Pero ngayon, good news po, dahil gusto nyo pong magamit ng mga Batang Maynila ang covered courts natin ng walang bayad. Libre. Kasi, ayan, maganda yung istorya yan. Napapansin ko kasi, papagawa tayo ng basketball. Pera ng taong bayan. Papagawa tayo ng court, bububungan pa natin. Pera ng taong bayan. Ordinary basketball court sa community. Bakit kailangan kumita ang gobyerno? O bakit kailangan kumita yung barangay? Community basketball area yan Hindi naman yan katulad ng sports complex na i-rent ng mga kumpanya. Like San Andres Complex, dati Tondo Sports Complex, Dapitan Sports Complex, di ba? Meron pa tayo, Patricia. Pag ganito, dapat walang yadba. Pag mga sports complex, pag community, taga-community, ang gagamit libre. Pero pag gagamitin ng korporasyon, dahil magliliga sila, dapat magbayad sila. Kasi yung mga pasilidad, dapat nagagamit ng mga Batang Maynila ng libre dahil galing din naman sa buwis ng mga taga-Maynila.
alam mo, nagiging habit yung, alam mo, excuse dyan. Alam mo, excuse yan. Sasabihin sa'yo ng empleyado ng city government na gustong, kilala mo si Eddie? Si Eddie sila. Eddie siya. Eddie siya. Si Patty. Pati sila. Pati sila. Yorme, sayang yung kuryente. Gagastos tayo. Ganyan-ganyan. Kunwari, ganon. Kunwari, concern. Pero hindi totoo yun. Sa araw, hindi mo naman kailangan ng kuryente. Ibig sabihin, may bayad pa rin. So, dapat open po That's sa it. lahat. Open sa lahat. Except nga, sabi ko sa iyo, mga, anong tawag natin, complex. Kasi wooden yun. Ngayon, pag ginamit ang taga Maynila, libre. Pag ginamit ang taga Maynila, pero corporation, corporate, dapat magbayad sila. Di ba? Yun. Basta walang yad ba yan, ha? Kokonyatan natin yung maniningil na sa mga basketball court. Pati yung swimming pool, salamat kay Dr. Pio Morabe. Inaayos na. Nila Dale Evangelista, Director Dale Evangelista. Inaayos na. Nako, mga batang Maynila. Ready na naman tayo. Kulay green na po ulit. Ay, kulay blue na po ulit yung ating mga swimming pool. Hindi na green. Alam mo ba't naging green? Bakit po? Nalumot na. Wala rin 3 taon din hindi gumana. Nililinis na po ngayon. Iaalay sa inyo yan ni Director Pio Morabe at Director Dale Evangelista ng inyong lingkod at ng pamahalaang lungsod. Para makapag mag-sports activities tayo sa what you call water sports. Yan. Dapat tiway din. Kasi marami tayong mga swimming facility, swimming pool. Ito nga po, Yorme, sabi ni Jeffrey Hamyas, Yorme, dapat linawin mo din na hindi lang basketball court yan. Multi-sports yan. For example, halimbawa lang, volleyball. Bigla sila naglagay ng, anong tawag dyan, yung, ano yung ping-pong, ano yung may parang... Badminton? Badminton, pwede naman eh. It's a sports facility and multi-purpose. Bigla silang merong gatherings, events, di ba? Hindi katulad ng halimbawa, yung isang tennis court doon sa District 2. Tennis court yun, tennis court. Pinagawa ng congressman. Pero hindi pinagamit sa, sa taong bayan. Ginamit sa kampanya. Sinarado. Isang buong kampanya. Kawawa naman yung mga taga roon. Kaya inorderan ko na ipagamit nyo yan sa taong bayan. Hopefully. Pero bibisitahin ko. Hindi yan pag-aari ng congressman. Pag-aari yan ng taong bayan. Pag-aari yan ng lahat. Ngayon, tayo lang ang namamahala. Administrador. May nagsusumbong nga po. Ayan Sabi na. ni Lorna Lynn Hernandez, Sus, Barangay 419, may bayad, cover court. Barangay 419. Basta pag-aari ng pamahalaan, pag-aari Dapat ng lahat. walang yadba. Ang may bayad lang, sabi ko, ulitin ko, corporate events in our sports complex. Yan. Yan Okay, yun na naman yun. Ayan na natin, kaysa naman nasa labas. Di ba? Anyway, itatama natin yung mga pagkukulang ng pamahalaang lungsod sa inyo. Mag-isang buwan ka pa lang, Yorme, parang grabe ng mga nagagawa mo. Ang daming ayusin eh. Kasi dati okay na yan eh. Settled na yung mga rules eh. Natutuwa na yung mga taga Maynila. Napapakinabangan ng mga taga Maynila ang pasilidad. Itutuloy na lang eh. But be that as it may, ibabalik ko po sa inyo. Marami pang adjustment. Yorme, usapan naman po tayo ng kalikasan. Ito pong Vitas Pumping Station Vitas. Na proyekto po ng DNR para sa ating mga Manilenyo. Maraming salamat, DNR. Tapos, maraming salamat, DPS. Yung city. DNR, DPS. Yung mga basura, yung trash catcher, natutuwa ko, hindi na pumunta sa... Ayan, hindi na papunta ng Manila Bay. Yan naman, mga taga-DNR yung sa kanan,
taga DPS yung nasa Wakali. Sinilip ko kanina. Tapos, yung tinutuntungan ko, Mocha, proyekto ng DNR na STP, pero nasa barko. Nasa barge. Iduduktong yan doon sa tinuro ko kanina na pipe para paglabas sa maraming tubig ng Bitas, ng Velasquez, ng Deca Homes, at lahat ng community ron. Papuntang ilog, dadamo na sa STP, malinis, saka ibabato sa bahagi ng tubig. Ayan, mga taga-DNR. Hindi ito sa Wakali kanina, DPS yun. Tulong-tulong lang. Tingnan po ninyo. Kahit naman mo ako'y nalulugod, sana po'y nalulugod din kayo. Dahil yung nasa kabilang parte, siguro mga less than 1 kilometer. Ang layo namin dyan, Manila Bay na. Ayan, Tuloy-tuloy lang. Ang basura nyo, Opo, itapon nyo. Nakipag-courtesy, nag-courtesy meeting din po kayo, di po ba, ng ating MMDA chairman? Yes, At sumama din po kayo sa kanya sa Ross Boulevard sa pagbubukas nitong bagong trash traps at floodgate. Kasi iniiwasan namin, ayon sa pag-aaral ng MMDA, na nahihirapan yung volume ng tubig doon sa ginawang STP. Perfect yung STP. Perfect siya. That's the best solution for Manila Bay wastewater doon itapon na malinis na dahil dumasa. Yan yung pinagawa ni Pangulong Duterte noong panahon ni General Simato, okay? STP. That is the solution under the mandamus requirement. Perfect siya, I guarantee you. Maganda. Kaya lamang, siyempre nagbago na panahon. Kulang na. So ang damang solusyon, magdagdag. Para yung tubig sa Top Avenue, sa Calao, Ermita, Malate, mabawasan. Dahil lalakas yung pumping and cleaning of water. Ang problema yung pa rin. Kung paano natapos yun pa rin. Kaya magdadagdag po. Kaya kailangan pansamantala ito. Ayan po. Ngayon, kinuha naman natin yung basura. Paglabas niyan, meron naman doon trash catcher. Trash traps. Ayun, yun. Ano yan, trash? Traps. Ayun. Trap. Nahirapan na Parang ako. mouse trap, pero trash trap. Ayun, basta yun. Nahuhuli yung mga basura. Ay, ito yung naman. In fairness naman. Pipilitin natin. In fact, nagkaroon ng, ewan ko, I don't want to be ahead of me, of myself. Kayo nga, binabantayan ko kanina Walang baha doon sa area na yun, kung saan malapit yan. So, baka nagiging epekto. Pero ang talagang solusyon, balik tayo sa STP. Dagdagan natin yung STP para yung load na kinocure na water ay lumaki. Ngayon kasi, mas marami yung wastewater kaysa sa paglilinis ng tubig through that machine. Yan ang solusyon. Permanent solution. Ayan si Chairman Artes. Thank you very much, Chairman Artes. Salamat po, MMDA Chairman Artes. Kanina po, Yomi, naganap po yung mega job fair dyan sa Robinsons Ermita. At sa mga hindi po nakapunta kanina, maaari po pa rin silang magpadala ng kanilang mga requirements para makahanap ng trabaho dito po sa City Hall, sa 3rd floor, sa PESO or Public Employment Service Office. Yan, announcement lang Kay po. Hero. 471. Ang naganap ng trabaho sa ating lungsod, nakahanap ng trabaho. Ang galing naman. Meron ako nakita mga post Ano yun? On the spot? Ba? On On the spot. Wow. Requirements na lang po sila. That's good, that's good. I'm happy, okay, Director Hero, thank you very much. Para sa kaalaman mo, Mocha, basta ako, believer ako ng MBN. Our policies and directions and programs of governance in the next 10 years natin, may awa ang Diyos, loobin nawa ng Diyos at ang taong bayan, na
tayo manatili sa loob ng 10 taon. Ang direksyon natin, MBN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Jobs. So, Hero, thank you very much. Mabasa ka ng ulan. Dumami ka pa sana. Sa atin naman mga partner natin mo ka na agencies, companies, na patuloy na pinagkakatiwala ng lungsod ng Maynila. Thank you very much. Okay, good news. Siyempre, puro good news yun. 3 weeks ka palang nanungkulan. Ano po, Baseco Hospital bubuksan na. God willing, by December po. Ang target natin na pinangako ay December 31. But maybe through the leadership of our Manila Health Department Director, the new Manila Health Department Director, Dr. Grace Padilla, and yung napili nating bagong magiging direktor ng yung pinangalanan nating President Corazon Aquino Hospital, Baseco Hospital, na si Director Licuanan. At 10 na kanyang team. I-update po namin kayo. Ang ganda po, ang lamig. May biro-biroan nga doon. Baka Yorme, may saksakin dito, paano lang, papagalos na para makatulog ng naka-aircon. Ang lamig ko, ang lamig. Maganda, excited ako sa mga nagbubuntis, sa mga bata. Maganda po yung pasilidad para sa inyo. Kasi ako, Chairman. Tapos ito yung dinonate nila, Mr. C, Eric C, at ng kanyang team. Na-install na kanina yan, Nakita ko na yung picture niyan. Install na yan, dentist chair. Kasi may dentist area dyan. Malapit na. Chairman Diana, 10 ng sanggunian, or mga kagawad, barangay official sa Baseco, at mga taga Baseco. Ayan, mabubuksan na yung ospital nyo, matagal nyo nang nakita. Natapos, at hanggang nakita nyo na lang. Ngayon, maybe in a few months or weeks, hindi nyo lang makikita, magagamit nyo na. Po, ito nga po, shoutout po sa mga nag-donate po. Si Mr. Frederick C. ng Powerhouse, Mr. Jason New ng JLY Company at Mr. Azel Almodal ng Ezra Dental para sa dental department ng Baseco Hospital. Ito po yung nabanggit nyo, meron pong dental unit and chair na deliver na po. At meron din pong dental compressor, 1 set dental surgical forceps, 1 set ultrasonic scaler, 1 handpiece, 1 set dental hand instruments. Ayan, sana maulanan po sila. Mas dumami pa. Gremlins Ayan po, salamat po sa inyong Puro donasyon. taga-distrito mo yan. Ayan, kasama natin si Vice Mayor. Yes, Alam ba opo. puro taga-district 3 sa inyo? Yes, opo. Yan, mga yan. At may plano nga po sila, Yorme, yung ating dental health department, na mag-dental mission, libreng postiso. Ito nasa kanan ko. Happy birthday to you. Happy birthday, Eric C. Happy birthday! Happy birthday, Eric C. Birthday yan. Thank you very much, sa mga nagdo-donate. Kanina nga, yung nakita mo ba yon? 12,000 soaps. Yes, Bioderm. Bioderm. Oo. Pakita mo nga, may picture ka. Opo, 12,000 na ipapamahagi po sa mga ospital natin at health centers po. Ayan. Shout out, Bioderm. Para sa ating mga doktor and hospital workers and health centers. Nireceive na ni Director ng Manila Health Department, Grace Padilla. Ayan. Pati sa, pwede natin pamigay yan sa ating mga senior, sa ating mga pasilidad. Ayan. Shoutout pa rin po natin yung nagbigay ng 10,000 dental hygiene kits, 1 box of Colgate gift packs, Colgate Palmolive Philippines sa tulong ni Dr. Joan Carbonell, Yes. Head ng Manila Health Department at Dental Sections po for Manila Health Department. At shoutout din sa kamag-anak, mga kaibigan ni dating Congressman Joey Hison.
meron tayong mga OFW at immigrant na nagbigay ng, imbes na balak sana nila, dahil sumalangit naman kaluluwa, wala na kasi si Congressman Hison, no? Balak nila i-celebrate yung birthday ni Congressman Hison. Ginawa nila, minabuti nila, yung gagastusin nila sa celebration, pinagsama-sama nila. Tapos bumili sila ng mga... Ayan, yan. Yan. Ayan, si Councilor JB. Councilor JB, Attorney JB. Opo, pinabili ko ng mga emergency room supplies. Yan. Ayan, ayan sila. Shoutout Thank po kina Teresita Hizon Walters at Auring Hizon Mababang Loob, mga OFWs po natin na nag-donate po. Yan. At gusto mo pa mga donation? Dumarami na donation. Alam mo ba, Mocha, na yung ating mga sa LRT na naluman ng pintura, libagin ng pintura, Sa may Rizal, nag-umpisa na. pininturahan na. Dahil sa Boysen. Uy! Ayan, pininturahan na yung ating mga, yung poste, yung plant box, walang toss gas. Ano yun, nabigay sa atin yan ng Boysen. Ayan! Ito po. Yan na. Tingnan mo. Salabag ang Arpapa. Yan. Aba, gumanda. Yan. Tama, nakita mo yung difference? Dating nga po yan, malikabok, libagin na. Mag-mayor ako, nung una, pinitura ko lahat yan green. Tapos yellow sa baba, para pag sa gabi, may illumination. Tapos puti. Tapos inilawan natin yan, Mocha. Tayo lang ang may ilaw yata, simula Arpapa hanggang Vito Cruz. Tapos, meron pa yan, Mocha, yung, ang tawag dito, yung sa gilid, no? Na inilawan din natin. Plus yung pintura ng Boysen. Nakita mo yung difference. Ayan po, mga Batang Maynila. Ano nangyari? Yan. Mga Batang Maynila, mga nanay tatay ko. Ayan, walang toss gas. Laway-laway lang. Marami akong nauusog eh. Madami na sila. Boysen. Salamat, Boysen. Ayan, maraming salamat. Ngayon, pipintura niya ang buong buo. Para umaliwalas man lang. Sana naman po hindi mabandalize yan. Sana naman, sana naman. Para sa atin naman. Pag binandalize niya, madulas ho dyan. Marami na uuntog dyan. Minsan, pag nadulas ka, mauuntog ka. Hindi, kasi sayang naman. Opo. Pangalagaan natin yung ating kapaligiran. Marami na nagmamalasakit na tao, mga kumpanya. Hindi naman nila obligasyon yan. Pero ikinukusa nilang tumulong sa atin para maging maaliwalas ang lungsod. Pero make sure, hindi every 3 years. Pipilitin natin na maging regular na maging maaliwalas. Yan po. Maraming salamat Boysen. Salamat po. At balita ko ngayon, Davis Susunod Charot. Malay mo. Malay nyo, di ba? Iyon para sa ating mga senior citizens, itong pinakaaabang nila, ikaw na magbalita sa kanila. Ay, maraming salamat. Natutuwa naman ako, Mocha. Ipinagkatiwala na agad ng national government, ang Department of Social Welfare and Development. Yung pondo, ibinigay na sa Maynila para sa aking mga minamahal na lolo't lola, senior citizen, 30,000 senior citizens, more or less. Ayun po yung social pension ninyo sa DSWD. Ulitin ko Mocha, baka may malito Sige po. Yung sa atin, meron tayo. Yung ginawa natin dati na pensyon sa mga lolo't lola ko, mahirap, middle class, mayaman, may sakit o wala, botante o hindi, basta senior citizen taga Maynila, pantay-pantay 500. Itong sinasabi natin ngayon, na pina-implement ko kagad, I think 4-5 days pa lang yung preparation yan, nilatag na. Kasi kararating lang yan, pagkaupo ko,
I think mga 1 week, o basta dumating yung pera, nilabas na natin kagad. Oh. Ayan po yung pensyon na galing sa DSWD. Para sa 30,000. Pili yan eh. Yung kung may listahan po, may listahan po yung DSWD, yun ang susundin natin. Ito naman, para makita ng ating mga chairman at taong bayan, hindi naman tayo mahilig sa politika. Alam mo, kanina natin pina-implement. Sa mga chairman, kakampi o kalaban. Para mas mabilis. Sa totoo, pwede natin implement. Pero isinantabi natin yung politika. Kasi ang gusto ko, yung mga lolo't lola ko, matanggap nila ngayong araw na ito, yung ibinigay President Bongbong Marcos through DSWD program, ibinaba sa Maynila, tangan-tangan natin, baba na natin kagad sa tao. Ayun. We give credit where it's due. Yun lang. Happy kami na makapagserbisyo at ipinagkatiwala natin. Mapapakampi o hindi na chairman. Ayan, kilala ko na kagad kung sino kakampi ko dyan, sino hindi. May kilala na ako nandyan dyan. sa picture na yan? Oo. Pero, isinantabi natin yun. Bakit? Mahal ko yung mga lolo't lola ko. Gusto ko makuha nila. Ang laki na nga ng utang sa kanila ng Maynila bakit ko pa pupolitikain yan? Matutuwa naman yung mga matatanda natin. I love you. Mga nanay, tatay ko. Parang kilala nyo, inulit nyo pa. Pero wala na, tapos sa eleksyon Okay. Yorme, mukhang meron po kayong mga invitation sa ibang bansa. Foreign events po ito. Dami nga iniayaya tayo na pamunuan yung delegasyon sa Asia ng mga mayor sa Asia. Saka sa Paris, sa Moscow, sa Dubai. Steady lang kayo sa Gedli. Ang dami pa akong gagawin sa Maynila. Babalik naman po kayo agad, Hindi naman po ito parang Hindi pa sure isang yan, buwan. hindi pa sure. Hindi rin kayo Hindi pa sure, Priority kayo mga taga Maynila. Pero mamimili tayo dyan kung talagang kinakailangan. Di ba? Bakit hindi? Kung may matututunan tayo sa mga konbensyon na yan. Mga Mayor's Forum po pala ito, Yorme, Leaders of the world oo. in the local government. Papalad tayo sa isa sa mga napili sa Pilipinas. Pero we'll see. Ayan, at marami rin po kayong ginawang courtesy call. Napanood po namin ang inyong live guesting po kasabi ng 86th anniversary po ng DZRH. Nako. Happy anniversary, MBC. Manila Broadcasting Katulad na Company. nasabi ni Mocha, naalala ko kasi yung DCRH nung araw. Si Matar, gabi ng lagi. Ano nasa dako? Naalala ko tuloy yung Pinoy Thriller. Mga batang 80s, Nung araw, radyo lang tayo. DCRH, Operation Tulong, action agad. Naalala mo ba yun, Mocha? Napakinggan mo ba sa DCRH yun? May TV yata kayo Kami, wala kaming TV. TV-hun kami nung araw. Sa TV lang sa likod meron. Kaya radyo lang kami, transistor. But having said that, congratulations to DCRH, the Manila Broadcasting Corporation or Company, for their 86 years of delivering true, honest news or mga balita na kapakipakinabang sa araw-araw natin pamumuhay. Araw-araw, madaling araw hanggang gabi, 24 oras. Congratulations sa lahat ng bumubuo, staff ng DCRH sa buong Pilipinas. Kasi buong Pilipinas ang DCRH. Kakaiba ang DCRH. Sila yung radyo na maraming Rich. Saka maraming istasyon talaga. Buong Pilipinas. So congratulations sa DCRH. Saka kay Chairman na Artes, nagpunta sila dito at nagkaroon kagad ng bunga at yung bunga ng aming pagmi-meeting, magugustuhan ni Mocha at ang iba pa natin mga pet lovers sa Maynila. Kailan po ba yan ina-announce? Malapit Next na. week? Next week? Hindi. Bubulong mo na rin pala. Malapit na. Nakaka-excite Pero naman yan. matutuwa yung mga mahilig sa pet. Kami nga rito may pet Si Mickey. Hi, Mickey.
How are you? Ay, baka si ano yan, Sa sobrang laki, gumagalaw yung ano eh. baka si Jerry yan. Jerry. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Oo. Kanina naman si Consul General, nung last time, ambassador ng Spain, ano? Oo. Kanina naman si General Frank Ferrer. Opo. Ano po naging usapan niyo, Yorme? Maraming mga bagay-bagay na pwede maging collaboration sa ating syudad. Siyempre, ako naman, hanggat maaari. In fact, ang laking naging benepisyo ng ating mga ambassador na bumisita sa atin nung unang termino ko. Bakit? Doon ko na-access yung tungkol sa mga COVID-19 approach. Yan. Si Consul General Frank Ferrer at sa ating mga kababayan dyan sa San Francisco. At dumating din yung ambassador ng Spain. Ewan ko kung may picture kayo. Spain, ano? O sino po? Miguel Oltray Delgado. Ano yun? Buenas Buenas tardes. noches. Noches na ba? Buenas noches. Good evening. Buenas malas suertes. Si Let Sarkal. Birthday mo yung mami niya. Birthday niya? Hindi, Spanish yun. Ayan. Ito naman po ay yung European Union Ambassador. Hindi, ito yung Spain. Ito yung Spain. Sino yan. nauna? Si Ngayon, Ferrer. yung sumunod naman, yung kanina, ang bilis natin, ang dami na naman dumarating na. Yung kanina naman, EU, Ambassador. Opo. Yun yung EU, no? May mga pinag-usapan din kami. Very exciting for the city of Manila. Thank you. Natutuwan. Ayan, si Vice Mayor Chi. And of course, our beautiful, able, magaling, charming na director ng tourism ng Maynila, si Congresswoman Crystal Bagatsing. Ayan ang ating bagong magaling na direktor ng tourism ng Manila o ng DTCAM. Ayan. So nagpunta sila at marami tayong pwede maging collaboration. Nagpapasalamat naman ako. I am honored and grateful sa ating members of the mga ambassador, no, na pumupunta sa atin. Mukhang dinadagsa po kay Yorme, no, ng mga ambassadors natin. Okay. Dinudugo nga ako. Sabi ko, my English is good only for 2 minutes. After that, pass your paper, finish or not finish. But I'm happy. Trying to, manghingi. Hindi ako naiyang manghingi. Mag-collaborate, baka sakali. Basta ikabubuti ng tao. Hindi ako manghihiya. Salamat naman. Sana dumami pa kayo. Yan, Yorme, ito pong mga kawani po ng Land Bank, especially po yung senior VP ng Land Bank na nag-courtesy call po sa inyo, ay talagang hindi napigilan ng kanyang sarili na magpasalamat po sa inyo. Si Vice President Marilu Villafranca ng Land Bank of the Philippines, Senior Vice President Marilu Villafranca, sa kanyang pagdalaw po dito sa inyo sa City Hall dahil nga po sa pangongolekta ng basura, nahakot daw po agad, naayos ang traffic sa unang araw nyo pa lamang po. Thank you naman po kung nasa appreciation ninyo. I'm happy to be of service. Hindi ko po yung ginawa ng ako lang mag-isa. Kasama ko rin po dyan yung mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Tsaka may good news yan para sa mga taga Maynila. Ang Land Bank saka DBP. May good news yan. Napakalaking ginhawa para sa kaban ng bayan sa darating na mga linggo. Dahil talagang ipinakikiusap ko. Pati sa GSIS. Kasi alam mo sa GSIS, naawa ko sa mga empleyado natin. 30 years, 40 years, 25 years, nagserbisyo, nagbayad naman sa GSIS, pero hindi nirimit ng gobyerno ng Maynila. 325 million. Kaya nakipag-usap ako kay General Manager Veloso at 10 na kanyang mga opisyales, kasama ko si City Treasurer, no? OIC Attorney Paul Vega, and of course si Secretary Cesar Chavez. Naku, makakakuha tayo ng malaking diskwento at ma-update at hindi na mangangamba. Sana, cross finger, nagawa ko na rin naman dati yon. Nabayaran ko yung utang nung
GSIS at nakapag-retire ng maayos at naging pensyonado yung mga kasama nating empleyado. Ayun, may ulit na problema. Konti lang naman, Moka. 325 million lang. Ang problema dyan, Moka, hindi taxpayers money yan. Hindi yan pera ng taong bayan. Pera yan ng empleyado. Pinagtrabahuan niya na, i-remit na lang ng employer, which is City of Manila, hindi pa niremit. O, kaya nakikiusap ako kay sa GSIS, kay Commissioner, kay General Manager, at na members ng board na kung pa pwede masiyasat ng gusto. Dahil kung hindi, kawawa yung mga nagpe-pensyon na retirado galing sa lungsod ng Maynila. Kawawa naman. Sabi ko nga, yun nga, kinukwento ko, naggagaling-galingan tayo. Lahat ng picture at pangalan natin mga politiko, i-display natin sa mga project. No, lalo na yung mga, di ba, mga congressman. Mas malaki pa yung pangalan nila kaysa sa building. Tapos hindi naman tayo magiging magmamalasakit sa kasamaan natin naglilingkod sa taong bayan. O, kaya sa mga empleyado ng Maynila, abangan nyo lang, ibabalita ko rin sa inyo pag may update na doon sa meeting natin with GSIS. Oo. Tapos yung Land Bank, yung DBP, Puro bangko. o the Veterans Bank, bigla naging credible na naman ang Maynila. Happy naman ako. Pero ang hinihingi ko ngayon, puro diskwento. Para sa iyo, as taxpayer, para sa mga taga Maynila, para sa ating mga constituents. Para makatipid-tipid ng konti. Yorme, nalalapit na po ang bar exams ngayong Setyembre. Yes. At nakipag-usap po kayo kina Bar Exams 2025 Chairperson, Associate Justice Ami Lazaro Javier at Associate Justice Joseph Lopez para po matiyak ang ligtas at maayos po na bar exams po dito sa ating lungsod. Yes, kasi lagi tayong host niyan. We assured the Supreme Court that the City of Manila will help para sa eksaminasyon ng ating mga future lawyers. We will help. The way it was before. Binahagi niyo rin po, Yorme, yung sitwasyon ng mga korte natin sa Manila City Hall at yung pagtatayo po ng Manila Hall of Justice. Oo, napag-usapan namin yan. Ito ba maganda? Napag-usapan yung mga korte sa puro tumutulo lahat. Pero naayos na po, naayos na. Tatlong opisina ng judges, chinecheck na lang kung na-perfect na yung takip o yung tapal. At of course, hinihingi ko pa rin yung Hall of Justice. Napag-usapan din doon na sana nga magkaroon na ng Hall of Justice at dissenting sala yung ating mga husgado. Dahil smorgasbord na tayo ngayon eh. Pag pumunta ka nga sa City Hall, maawa ka sa mga judges natin. But hopefully soon. Soon. Okay, Yorme, ito na nga po. Pag-usapan na natin yung nangotong police news Nako, report ito na na. po tayo. Oo. Ito yung viral. Salamat do sa isang netizen. Uy, maganda to teka. Daily, yan. Accomplishment report. Oo, yan. Ilagay mo yan, para lang Manila nakikita Police District. lang ng utaw. Kung nasaan na tayo per week o kung ano mga nangyari sa bawat presinto. Pero very particular. Alam mo yung MTPB, Moka, medyo nagiging masama ang connotation. Noong panahon ko, noong unang term ko, hindi rin perfecto yan. Marami rin tayo nahuhuli. Pero generally, tumino. Kaya lang, nawala tayo saglit, nagbabalikan na naman yata yung mga old habits. Pero hindi pa rin ako nagkulang. Bilang ama ng lungsod, nagpaalala naman ako na magbago na kayo. Total, may sweldo naman eh. Tayo mag-ayos ang traffic. Magpito, maggabay.
Pero bagamat, no, bagamat paalala tayo ng paalala at nagbibigay tayo ng pagkakataon, baka mabawi nila ang kanilang sarili, no? May isang netizen, salamat doon sa isang netizen, nag-post, Na video niya. na video niya itong dalawang sarap konyatan na MTPB. No? Sa totoo lang, nanggigigil ako kanina. Siyempre, nakakahiya sa taong bayan. Para bang wala na tayong pinagkatandaan at natutunan. Pero magkaganon pa man, hindi tayo titigil, lilinisin din ang ating. Kung nililinis natin ang kalsada ng Tolonges, lilinisin din natin yung Tolonges sa City Hall. Kaya nanawagan ako kanina na kung po pwede, yung kinutongang truck driver, baka naman pwede ba kayo mag-file ng criminal charges or complaint doon sa dalawa naming kotongerong MTPB. Ngayon naman, halimbawa, para naman sa kapanatagan ninyo, yung one strike policy natin, Mocha, pinatupad namin kanina ni Director Dennis Biahe. Tanggal na po silang dalawa. Binawian na po sila ng lisensya, ng ID, uniforme, and so on and so forth. Tanggal na po sila. Hindi na po sila bahagi ng MTPB at hindi na rin sila makakapamerwisyo sa inyo. Pasensya na kayo, hindi po perfecto ang gobyerno, pero I'll make sure. Pag may mali, out kagad, one strike policy. Kaya huwag kayong magpapakotong. Kokonyatan ko yung mga yan. Wala na, retire na sila kanina. Batang-bata, nag-retire. Pero Sana kapulutan ng aral yan, ng ating mga ibang enforcer, na ang taong bayan ngayon talaga nagmamasid. At maraming salamat sa taong bayan sa pagkukuha nyo ng mga ganyang video. Natutulungan nyo po kaming patinuin ang aming mga sarili. in fairness naman po, mas marami pong matitinong MTPB. Nagkataon lang po na ito nga po nahuli sa akto. Talagang malaking organisasyon yan. Hindi naman niya mape-perfecto ni Director Dennis Biahe. Pero katulad yan, huli, sakote. Ngayon, pag nagdemanda pa yung may hoyo pa yan. Ako gusto ko kasi immediate, mawala kagad sila. Para wala nang maperwisyo pa sa susunod. Panghuli na lamang po, Yorme, pag-usapan na lang po natin yung nag-viral po ng mga minors sa riot. Mukhang, ayun na nga po. Hoyo! Yung nag-viral doon sa Tondo. sa Luwalhati, nakakausap na yon yung mga magulang, puro minor Oo. sa kanto ng Luwalhati, Saragosa. Yung doon naman sa Sampaloc po. Sampaloc, Sampaloc, Lacson din, kung saan may kotongan. Doon nahuli yung kotong Opo. Thank you nga pala doon sa nag-video ng MTPB namin nangungutong na netizen, thank you. So going back sa nag-viral, nalaman ko kagad, at kinagabihan, nahuli yung 6 na suspect o makukulit. 3 minor, na-entrega na muli sa magulang. Yung 3 of age nakakulong po. So, hindi po tayo titigil. Kaya mga batang nanonood, alas 10, Hindi nga nag-riot ng alas 10 ng gabi. Dati, gabi nagra-riot din. Inagahan nila. Inagahan. Ang galing mo. Ay, Inagahan Bayan, Inalas-dos ng hapon, Pero alas 6 ng gabi, huli. Oo. Ayan, si Director J. De La Puente ng ating MDSW. Manila Social Welfare at ang ating mga pulis. Ngayon, yung mga edad, gustong gulang, kahoyo. Mga bata, iwasan nyo yan. Ayan yung Rumble, Oo nga. Tingnan mo naman, tanghalin tapat. Oo nga. Ginagawang showdown area yung Maynila. Inagahan. Mahuli kayo. Alam nyo bakit? Ayun yung binugbog na bata, 13 anyos, sa Eskinita pa binugbog may CCTV. Merong mga netizen. Tingnan mo, kung may tinamaan kayo dyan, nagdadrive. Namatay.
matitake nyo ba yung konsesya? Kaya ako po ay nananawagan sa mga magulang. Disiplinahin po ninyo ang inyong mga anak. Oo. Yun nga po sir, sabi ni Joanne, yung sa riot, sana yung magulang maturuan ng leksyon para di na maulit ng mga anak nila. Oh, pero alam mo kasi talaga, minsan pag ang bata, makulit, talagang makulit eh. Kahit anong ano ng magulang minsan eh. Pero siyempre, huwag tayong susuko sa anak natin. Katulad naming gobyerno, hindi kami sumusuko na kalawitin yung mga violators ng curfew. Magsasawa kayo sa amin. Hindi kami magsasawa sa inyo. Kayo na lang ang magsasawa ng nahuhuli kayo ng nahuhuli. At ang susunod dyan yung magulang na mape-penalize. Yes. Para sa mga Sa mga recidivist na bata, na lagi nagbabiolate, susunod dyan yung magulang na. O sa mga bata naman, na nagbabiolate ng curfew, nako, maluwag na maluwag ang Marikina. Yung Boys Town po. Boys Town sila. Pwede yan. Diyan kayo madala. Eh kaya ako nananawagan, pag alas 10, weo, tulog na. Kasi kung kami nung araw, mga sansuwi kami. Alam mo yung sansuwi? Ano po yun? Sansut-sut uwi. Psst, uwi ka agad. Tiklop lamesa. O yan, mga liligtas nating minor de edad sa ating gabi. Hindi tayo titigil at ang Manila Social Welfare. Tuloy-tuloy lang tayo, Mocha. Mahaba to, mahabang laban to. Kasi ang binabago natin dito, Mocha, mindset, habit. Let's change the bad habit to good habit. Change the bad mindset to good mindset. It takes time. Sa loobin nawa ng Diyos, na kayanin natin to physically, but we will not stop. Ayan po, sabi nga nila, Yorme, salamat po at yan, kamay na bakal. Sabi ni Aristotle del Rosario, Yorme Idol, God bless, good work. Thank you. Good work din sa ating team. Manila Social Welfare Director, J. De La Puente at 10 na kanya mga kasama. General Arnie Abad, to the men and women of Manila Police District. Tapos yung mga tulongges nahuhuli natin. Yan. Hindi may titigil. Kayo magsasawa sa amin. Basta sigurado ako na sa City Jail, maraming kurikong, maraming galis aso, kuto, luga, tulok, TB. Kung gusto nyo ng ganong pamumuhay, willing kaming ibigay sa inyo yun. Kung ayaw nyo naman, wag na kayong mamemberwisyo ng mga kababayan natin dito sa lungsod ng Maynila. Sabi nga ni Freddy Aguilar, magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi sa uli. Nasa tono ba ako? Nasa tono po. Okay. Pwede. Ayun, mga batang Maynila, pakakawalan na po natin si Yorme. Tulog na kayo. Tulog na. Maya-maya, log to. Bukas, linis. Para tumangkad kayo. Tumibay ang katawan ninyo. Yorme, ayun, wag po kayong sana manghinaan ng loob. Alam po namin, it's been a long day for you today. At, Alas 7 nga. Alas 7 tayo. kasama niyo po kami sa ginagawa po ninyo. O nga pala, shout out lang yung sa Onyx, may nag-video. In fairness, netizen, ang galing ng netizen ngayon. Sa totoo lang, ang galing ng netizen. Natutuwa ako sa inyo pinagkakatiwalaan nyo kami. Pero baka marami sa inyo nagre-report. Hindi ibig sabihin, hindi namin nababasa or baka hindi pa namin nabasa. Pero marami na kami nababasa at in fact, in-actionan namin Nakakatuwa lang din yung isang netizen. Nagda-drive siya. Papuntang Onyx. Nakita ko tambak ang basura. Ito na to, time na natin to time na natin. Hindi to basta basura, debris. Galing sa sunog. Nakita ko. Tapos hindi siya nakadaan. Di pa na-check ko, malaman lamang ko, na meron palang nasunugan, 3 buwan na. Nasa kalsada. Po, sa San Andres Bukid.
walang tumutugon sa kanilang gobyerno. Mano pa, dahil doon sa netizen, nung pinorward sa akin, pinorward ko kagad kay Andres, kay Engineer Andres, kay Director Dennis Biahe. Ano to? Bakit hindi madaanan ng utaw? Ayun na nga, nalaman ko. O, binigyan ko agad direktiba si Director J. De La Puente na kung ano yung may tutulong natin. Good thing naman, after that, napadala sila lang notice to vacate at ibalik ang kalsada sa taong bayan. Lumapit naman sa akin yung mga lolo't lola natin, mga senior citizen doon sa area, at mga nanay at tatay. Kasama yung ating mga konsihal sa 5th District, sila Majority Floor Leader Monyo Pangco, Tolmac, Bobby Espiritu, Che Borromeo, at saka si Attorney JB Hison. Ipinakiusap sa akin na kung po pwede, bigyan sila ng extension kasi binigyan ko ng 3 days to vacate voluntarily. Ang hiningi nila, kung pwede raw 5 days. Kaya ako nabanggit kasi Biyernes ngayon. 5 days. Sabi ko, sige, 5 days. Ipaliliwanag ko sa taong bayan na bigyan pa kayo ng 2 araw na karagdagan, 5 days. Tapos, ayun, mamukat-mukat mo, nakisuyo yung mga nasunugan. 100, ano yan 75 175 families. April pa po sila nasunugan, hindi Yes. nabigyan ng sapat na tulong. Yes. At April pa sila nasa kalsada. July 1 lang naman tayo nag-assume. Pero, kaya sabi ko sa kanila, nung umaga na yun, gagawa ako ng paraan, maghahanap ako ng tsape. Para matulungan sila, makabili kagad ng gamit at vacate kagad yung kalsada. Thanks to Paul, nakagawa naman, nakahanap ng paraan. Posam-posam sila. Ang alam lang nila, 5 bulig. Ang naibigay natin, posam. Bawat pamilya, 175. Ngayon po, ano sitwasyon? 90% complied sila. Lilinisin ko na lang yung mga iniwang pandebris. Pero dapat bukas wala na sila. Para magamit na ng mga taga San Andres, yung kalye na sa Onyx. Kaya in-update ko lang kasi may nagbigay sa atin ng impormasyon. Thank you I hope you're happy. Thanks to you, natulungan mo kaming gampanan ang aming tungkulin at dahil doon nakatulong pa kami sa mga kababayan namin na hihirapan para makarecover sila agad. See? Blessing Everybody din po wins. talaga. Kaya hindi ako nangihinayang na ang tao nagko-comment. Basta decente ang comment, makatwiran, logical. Kung iba naman, mema ba yun? May masabi. Hindi. Basta tayo, Pag valid, we check. Open. Ito pinakamabisang intelligence. Alam mo bakit? Ang nagbibigay sa'yo ng impormasyon, taong bayan Correct. Hindi ko lang masyadong binabanggit yung mga pangalan nila kasi in fairness to them, baka naman nahihiya sila. Pero minsan nagbabanggit ako ng pangalan Minsan pinopost namin nila EJ. Kung gusto lang nila. Pero for the meantime, doon sa good job. Good job, netizen. Ayan. Ayan. Kaya po comment na po kayo sa pinakabagong page po, Manila City Government. Habang 200,000 pa lang ang followers, baka mabilis pong mabasa yun yung 200,000 messages. 150 kanina Going to 200. Wow! Ano mga ilatala mo? Pwede mo bang iakyat? Yung meron page natin? Yung kaninang ginawa mo, para makita nila na yun na yung bagong page. Kasi isa, hostage. Okay, page, hostage. Sounds like, Ayan. pero single din yung nag-hostage nun Saka, yung isa, kulot ang buhok. Yun ang mga nag-hostage ng mga batang yun talaga, Ay, nako. Hindi ko alam kung paano kayo makakapagtrabaho sa pribado. Kasi kung nagawa niyo yan sa pamahalang lungsod, it will be reflection of your character. Pag humingi ng character reference,
Wala na. Wala. Hindi mabibigyan ng katinuan yun. Na matinong rekomendasyon. Ayan ba yun, Mocha? Manila City Government sa Facebook page, paki-like na po, paki-follow at dyan po kayo pwedeng magkomento, mag-send ng private message. Personal po mababasa yan ng ating MPIO head, si Sir EJ, at of At course, ang ating si mga kasama. Ang ating mga kasama po dito sa Manila EJ, Public Information i-request Office. mo naman, ipa-blue, anong tawag Blue doon? check mark. Verified. Pa-verify mo naman para hindi malilito ang ating mga kababayan na baka mamaya matulongges din kayo. Yorme, pa-Gcash. So, Ay, oo, ingat sa mga scammer. Oo, nako, Diyos ko, 5-5 scammer ngayon. Empleyado nga, scammer eh. Kaya yung pa kaya walang trabaho. Di ba? Nang i-scam, single, humingi ng kondo. Di ba scam yun? Pangalanan mo na, Yorme. Ito ba yung kulot na sinasabi nyo? Steady. Steady ka lang dyan sa nangka. Para yan natin ang investigasyon. Nako, ang haba ng araw. Naku, Yorme, siguro kailangan matulog ka na rin. Sabi nga ng netizens dito, matulog ka naman po daw, Huwag Yorme. niyong iintindihin yung walang tulog. Ang importante, yung ang nakakatakot, yung walang gising. Hindi ako talaga naman, gusto ko naman siyempre mapapahinga o haba-habaan yung pahinga. Kaya lang talaga, Mocha, parang sinisilihan ng puwet ko eh. Sa dami ng kakaharapin natin problema, financially and physically. Tapos, abuses, mga abuso na ginawa ng mga empleyado ng City Hall. Marami tayong babawiing puri, hindi puri ko, puri ng syudad, para muli tayong pagkatiwalaan na maghanap buhay ang tao rito. I'll do my best. With your help, of course, and our team at our fellow workers in the city government, tulungan niyo po ako. Hindi ko po yan magagawa mag-isa. Bagamat talagang medyo masakit na sa katawan, sabi ko nga kami ni Vice Mayor, pala kami. Pala desisyon. Ginusto mo yan. Di okay. Pero maraming salamat mga Batang Maynila, mga minamahal kong lolo't lola. I love you. Maraming salamat sa pagkakataon ito. I hope this week hindi namin kayo nabigo sa inaasahan ninyo sa inyong pamahalang lungsod. Lagi po natin makakasama tuwing Biyernes si Mocha. Kasi para hindi naman ako boring na ako lang ang nagsasalita rito. But I'm very happy and proud of Mocha Uson na kabahagi natin siya sa pagbabalita, pagbibigay ng impormasyon para sa mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod dito sa Yormes Hour. So muli, sa lahat ng donors, thank you very much. Again, sana maging Kremlins kayo, mabasa kayo ng ulan, dumami pa kayong mga mabubuting tao. Sa atin namang mga tolongges, yung nahuli natin tolongges rider o kamote rider, sinasabi ko sa inyo, yun, yung tumawid. Tricycle, nahuli yun. Galing sa kabilang kalsada. Huli. Oo, huli. Huli kagad ng MTPB. Grabe. May gobyerno na po sa Maynila. May gobyerno na. It may not be a perfect government, but we guarantee you may gobyerno na sa Maynila. Sa ating mga netizen, patuloy kayong magtiwala in our own little way. Ipadala nyo sa amin ang inyong mga complaint, request. Malay ninyo, isa kayo sa mabasa. Basta kami tutugunan namin yan. Request man or complaint or any suggestion. Muli, ito ang inyong lingkod, Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang inyong Yorme. Nag-uulat ngayong Yormes Hour for this week. And with my partner, every week, Mocha Uson. Maraming salamat mga nanay tatay ko. Mocha? Tapos po muli sa Friday at yan po ang Yormes Hour. Maraming salamat, Yorme. Gabayan ka po ng ating may kapal to give you more strength, more wisdom at suportado po kayo ng mga taga Maynila. Salamat po. Thank you. Happy weekend, everyone. God bless Happy you. weekend, mga lolo't lola ko. I love you. Mga senior citizen. Manila, God first. Thank you.